10 taon akong naging matapat na asawa, pero sa isang iglap, gumuho ang lahat. Habang pinupuyatan ko ang pagpapalago ng aming yaman, lihim palang nilulustay ni Ricardo ang bawat sentimo ko para sa kanyang kabit at anak. Akala ko baog ako. Yun pala, ginagamit lang nila ang pera ko para bumuo ng sariling pamilya. Ngayong gabi, magtatapos na ang aking pagiging martir. Babawiin ko ang lahat, ang yaman, ang dangal, at ang bawat luhang ibinuhos ko. Handa ka na bang makitang mawalan ang taong nang iwan sa akin sa kawalan? Wala siyang alam, Nicole. Basta magpadala ka lang ng bill ng ospital, kukunin ko sa account niya. Hayaan mo siyang magpakapagod sa opisina para naman sa atin at sa anak natin ang lahat ng perang kinikita niya. Ang boses na yon, ang boses ni Ricardo na laging naglalambing sa kanya gabi-gabi, ay tila isang malamig na punyal na unti-unting ibinaon sa likod ni Maricel. Nakatayo siya sa labas ng kanilang silid. Bit-bit ang isang maliit na kahon ng relos na pinag-ipunan niya ng 6 na buwan para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa bawat selula ng kanyang pagkatao. Huwag kang mag-alala, mahal. Konting tiis na lang. Kapag nakuha ko na ang pirma niya sa bagong investment project, hindi na natin kailangang magtago. Siya ang nagtatrabaho, pero tayo ang reyna at hari ng imperyong ito. Dagdag pa ni Ricardo na sinundan ng isang mahinang tawa, isang tawang puno ng pangungutya. Dahan-dahang napaatras si Maricel patungo sa kusina. Sa ibabaw ng mesa, mausok pa ang inihanda niyang paboritong pinakbet at sinangag ni Ricardo. Maingat niya itong niluto, sa kabila ng pagod mula sa maghapong pag-aayos ng mga audit report sa Makati. Ang bawat hiwa ng gulay ay may kasamang dalangin na sana, sa gabi ng kanilang anibersaryo, ay muli silang pagpalain ng pagkakataong magkaanak. Ngunit habang ang halimuyak ng masarap na hapunan ay namamayani sa hangin, ang mundo ni Maricel ay nagsisimulang gumuho. Ang init ng kalan ay tila lumipat sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito init ng pagmamahal, kundi isang nagniningas na hapdi. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na sa loob ng 10 taon ay humawak sa panulat upang palaguin ang yaman ng kanilang pamilya. Mga kamay na nag-alaga kay Ricardo noong wala pa itong pangalan sa industriya. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang maliit na kahon ng relos ay dulas na nahulog mula sa kanyang palad. Wala itong ingay na nilikha dahil sa kapal ng carpet, ngunit sa pandinig ni Maricel, ang pagbagsak na yon ay tila isang malakas na pagsabog na umasak sa huling piraso ng kanyang pagtitiwala. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang tuyong bara. Hindi siya makahinga. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naghahatid ng tindi ng sakit na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sugurin ang silid at sampalin ang katotohanan sa mukha ni Ricardo. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa ng yelo. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kusina, maliban sa tunog ng kanyang sariling paghinga, na tila isang huling hiling ng isang taong nalulunod. Ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng isang dekada, ang mga plano para sa hinaharap, ang mga sakripisyong ginawa niya para sa pamilya ni Ricardo, ang bawat gabing pinili niyang magtrabaho kaysa magpahinga, lahat ng yon ay naging abo sa isang saglit. Sino ang batang tinutukoy niya? Ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Angelo? Naalala niya ang mga buwanang donasyon na ipinapadala niya sa isang ospital. Ang mga gastusing medikal na sinasabi ni Ricardo na para sa anak ng isang yumaong kaibigan. Ang kabutihan ng kanyang puso ay ginamit na sandata laban sa kanya. Ang perang pinaghirapan niya ay ginamit upang buhayin ang bunga ng pagtataksil ng kanyang asawa. Maya-maya pa, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Ang mga yabag ni Ricardo ay papalapit sa kusina, masigla at tila walang dalang kasalanan. Wow! Smells good, mahal.
Happy anniversary! Masayang bati ni Ricardo habang papalapit sa kanya para yakapin siya mula sa likuran. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ang amoy ng pabangong ibinigay niya rito noong nakaraang Pasko ay tila naging amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Sa bawat dampi ng balat ni Ricardo, sa kanyang balikat, tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kaluluwa. Pinilit niyang ikuyom ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang mga luhang nagbabadyang kumawala sa kanyang mga mata. Sa harap ng salamin ng kanilang buhay, nakikita niya ang isang babaeng sugatan, duguan, at talunan. Ngunit sa likod ng mga matang yon, may isang bagong apoy na nagsisimulang mag-alab. Humarap siya kay Ricardo na may isang malamig na ngiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Happy anniversary, Ricardo! Mahinang sagot niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa loob niya, ang bawat salita ay isang panata ng pagbabago. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang pagpapanggap na ito? Hanggang kailan ko kayang tingnan ang mukha ng lalaking nagnakaw ng aking kinabukasan habang hinihintay ang tamang oras para bawiin ang lahat? Ang bawat subo ng pagkaing inihanda ni Maricel ay tila isang butil ng bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Sa kabila ng hapdi sa kanyang dibdib, pinilit niyang nguyain ang pagkain habang nakatingin sa mukha ng lalaking 10 taon niyang pinagkatiwalaan. Si Ricardo, sa ilalim ng malamig na liwanag ng kanilang chandelier, ay mukhang isang perpektong asawa, maasikaso, nakangiti, at tila punong-puno ng pagmamahal. Alam mo, mahal, simula ni Ricardo habang dahan-dahang hinihiwa ang karne sa kanyang pinggan. Iniisip ko kanina habang nagmamaneho pa uwi. Napakatahimik ng bahay natin. 10 taon na tayo. Pero parang may kulang pa rin, di ba? Napatigil ang kamay ni Maricel sa paghawak ng tinidor. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Ito ang paboritong laro ni Ricardo. Ang laro ng panunumbat na nakabalot sa mabulaklak na salita. Ang tinutukoy mo ba ay anak, Ricardo? Mahinang tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado. Kahit na sa loob niya ay tila may isang malaking bagyong nagngangalit, binitawan ni Ricardo ang kanyang kubyertos at hinawakan ang kamay ni Maricel sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang haplos, na dati ay nagbibigay ng init kay Maricel, ay tila naging isang malamig na kadena ngayon. Huwag mong masamain ang sasabihin ko, pero siguro kailangan mo na ulit magpa-check up. Baka may mga bagong gamot o procedure na pwedeng subukan. Sabi ni nanay, baka masyado ka ring pagod sa trabaho kaya hindi tayo nabibiyayaan. Minsan naiisip ko, kung hindi ka lang sana masyadong tutok sa pagpapalago ng pera natin, baka may bata nang tumatakbo sa pasilyo ng bahay na ito. Isang mapait na ngiti, ang muntik nang kumawala sa mga labi ni Maricel. Gusto niyang isigaw rito na alam na niya ang tungkol kay Angelo. Gusto niyang itanong kung paanong ang isang lalaking naghahanap ng anak sa kanyang asawa ay nagagawa ring kumuha ng sustento mula rito para sa anak niya sa ibang babae. Ang banal na kasinungalingan ni Ricardo ay sadyang napakalalim. Pasensya ka na kung pakiramdam mo ay nagkukulang ako, Ricardo. Sagot ni Maricel. Ang bawat salita ay maingat na pinipili upang hindi mahalata ang kanyang nanginginig na tinig. Gagawin ko ang lahat para maging buo ang pamilyang ito, gaya ng lagi kong ginagawa. Nang matapos ang hapunan, nagtungo si Ricardo sa banyo upang maligo. Naiwan si Maricel sa kanilang silid. Tinitingnan ang coat ni Ricardo na nakasabit sa gilid ng kama. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibay habang dahan-dahan niyang kinakapa ang mga bulsa nito. Doon, sa loob ng isang lihim na bulsa, naramdaman niya ang isang lukot na papel. Isang billing statement mula sa St. Jude Children's Hospital. Isang halagang katumbas ng sweldo ng isang ordinaryong empleyado sa loob ng 3 buwan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang pangalan ng garantor na nakasulat sa dokumento. Maricel Santos Villanueva.
Ginamit ni Ricardo ang kanyang pangalan. Ginamit nito ang kanyang credit record upang magarantiya ang mga bayarin sa ospital nang hindi niya nalalaman. Ang bawat sentimong ibinabayad sa pagpapagamot kay Angelo ay nanggagaling sa mga pinagpaguran ni Maricel, ngunit ang pasasalamat ay napupunta lahat sa kanyang asawa. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa opisina, nagmaneho si Maricel patungo sa ospital. Ang amoy ng disinfectant at ang puting mga pader ng gusali ay tila nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Narating niya ang pediatric ward at tumayo sa harap ng isang malaking glass window. Doon, sa loob ng isang maliit na kama, nakita niya ang isang batang lalaki na may mga tubong nakakabit sa katawan. Ang bata ay maputla, ngunit nang imulat nito ang kanyang mga mata, naramdaman ni Maricel ang isang matinding kuryente sa kanyang buong pagkatao. Ang mga matang iyon, ang hugis ng mga kilay, ang maliit na nunal sa gilid ng tainga. Ang bata ay isang maliit na bersyon ni Ricardo. Ito si Angelo, ang buhay na patunay ng 10 taong panlilinlang. Dahan-dahang itinuon ni Maricel ang kanyang palad sa malamig na salamin ng silid. Isang kakaibang emosyon ang humaplos sa kanya. Galit siya kay Ricardo, nandidiri siya kay Nicole, ngunit nang makita niya ang inosenteng mukha ni Angelo, isang bahagi ng kanyang puso ang tila nadurog sa awa. Ang bata ay walang kinalaman sa kasalanan ng mga magulang nito, ngunit ito ang nagiging kasangkapan upang nakawan siya ng kanyang dangal at yaman. Bakit Angelo? Bulong niya sa hangin. Ang kanyang hininga ay bumubuo ng manipis na hamog sa salamin. Bakit kailangang sa ganitong paraan tayo magkita? Habang nakatitig sa bata, napansin ni Maricel ang isang nurse na lumalapit sa chart sa dulo ng kama. Sa bahaging remarks, nakasulat sa malalaking letra, "For urgent heart surgery. Sponsored by Charity Fund." Muling naalala ni Maricel ang mga tseke na pinapirmahan sa kanya ni Ricardo noong nakaraang buwan para sa isang corporate social responsibility project. Ang pera niya, ang perang dapat ay para sa kanilang magiging anak, ay dinaloy ni Ricardo patungo rito sa ilalim ng maskara ng kawanggawa. Isang matinding hapdi ang naramdaman ni Maricel nang mapagtanto niyang siya ang anonymous donor na nagliligtas sa anak ng kanyang asawa sa ibang babae, habang siya mismo ay tinatrato ni Ricardo na parang isang baog at walang silbing asawa sa loob ng kanilang sariling bahay. Nabalik lamang ang diwa ni Maricel nang makarinig siya ng mabilis na yabag ng mga sapatos na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ang humalo sa amoy ng gamot sa ospital. Sa pagpihit ni Maricel, isang babaeng mas bata sa kanya, nakasuot ng isang hapit na pulang damit at may dalang designer bag, ang mabilis na naglalakad patungo sa pinto ng silid ni Angelo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang mga kilos ay bakas ang karangyaan. Karangyaang alam ni Maricel na siya ang nagbabayad. Hindi nakita ng babae si Maricel dahil sa mabilis nitong paglalakad hanggang sa aksidente silang magkabanggaan sa kanto ng pasilyo. Ang bag ng babae ay nalaglag at ang mga gamit nito ay nagkalat sa sahig. Ay sus Mario Sep, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ang boses ng babae ay matinis at puno ng kayabangan habang nakatingin kay Maricel nang may pandidiri. Tumingin si Maricel sa mga mata ng babae. Ito si Nicole, ang reyna ng mga ahas na kumakain sa kanyang buhay. Sa isang iglap, ang awa ni Maricel para sa bata ay napalitan ng isang nanlalamig na determinasyon. Pasensya ka na, sagot ni Maricel. Ang boses niya ay kasing talim ng isang labaha habang tinititigan ang babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Masyado lang akong nawili sa pagtingin sa bata. Mukhang mahal na mahal siya ng tatay niya, no? Napatigil si Nicole sa pagpulot ng kanyang mga gamit at tinitigan si Maricel ng may pagtataka at hinala. Tingnan mo nga yung suot mo.
Mukha kang isang pagod na empleyadong naligaw sa pribadong ward na ito. Ang boses ni Nicole ay puno ng pangungutya habang tinitingnan mula ulo hanggang paa ang simpleng office attire ni Maricel. Do you even know how much this bag costs? Mas mahal pa ito sa 3 buwang sahod mo. Nanatiling nakatayo ng tuwid si Maricel. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis, ngunit ang kanyang muka ay parang isang kalmadong dagat bago ang pagdating ng unos. Tinitigan niya ang designer bag na tinutukoy ni Nicole, isang bag na alam niyang binili ni Ricardo noong nakaraang buwan, gamit ang kanilang joint savings account. Sa ilalim ng dahilan na iyon ay business representation expense. Pasensya ka na kung masyadong mura ang tingin mo sa akin, mahinahong sagot ni Maricel. Ang bawat salita ay may dalang nakatagong talim. Minsan kasi, ang mga taong tunay na mayaman ay hindi na kailangang ipagsigawan ang halaga ng suot nila. Ang mga nakikisakay lang ang madalas maingay. Namula ang mukha ni Nicole sa inis. How dare you? Hindi mo ba ako kilala? Ang asawa ko ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalalaking financial firm sa Makati. He's paying for the best doctors for our son. At ako? Ako ang reyna ng buhay niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Gusto niyang humalakhak sa harap ng babaeng ito. Ang asawa na ipinagmamalaki ni Nicole ay ang lalaking tuwing gabi ay humihalik sa noo ni Maricel at nangangako ng katapatan. Ang imperyo na sinasabi nito ay ang kumpanyang itinayo ni Maricel mula sa sariling pawis at talino habang si Ricardo ay abala pa noon sa pagsusugal. Talaga? Mukhang napakaswerte mo naman sa asawa mo. Wika ni Maricel habang dahan-dahang lumalapit kay Nicole. Pero alam mo, sa mundo ng finance, ang lahat ng bagay ay may utang. At kapag dumating ang oras ng paniningil, madalas ay walang natitira sa mga taong umasa lang sa nakaw na yaman. Anong nakaw? My husband loves me. He gives me everything I want. Singal ni Nicole. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bag upang ipakita ang isang wallpaper, isang litrato ni Ricardo na masayang kayakap siya at ang batang si Angelo. Ang makita ang sariling asawa sa bisig ng iba. Sa loob ng isang litratong puno ng pekeng kaligayahan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa katinuan ni Maricel. Ngunit sa halip na bumigay, ang sakit na yon ay naging isang matigas na pader sa kanyang kalooban. Eksaktong sa sandaling iyon, ang cellphone ni Nicole ay nagsimulang manginig sa kanyang palad. Ang pangalang lumabas sa screen ay nagpatigil sa tibok ng puso ni Maricel. My King. Oh, see? Tumatawag na ang king ko. Mayabang na sabi ni Nicole. Sinagot niya ang tawag at sadyang inilagay ito sa speakerphone. Tila gustong ipamukha kay Maricel kung gaano siya kahalaga. Hello, mahal. Nasaan ka na? Kanina pa kita hinihintay sa hospital. Ang boses ni Ricardo ay malambing. Ang boses na ginagamit nito kapag may hihilingin itong pabor kay Maricel. I'm here na, mahal. May nakabangga lang akong isang rude na babae dito sa hallway. Imagine, she's so poor. And she's talking to me like she's someone important. Sumbong ni Nicole habang nakatingin ng masama kay Maricel. Narinig ni Maricel ang mahinang tawa ni Ricardo sa kabilang linya. Hayaan mo na yan, mahal. Baka naiinggit lang yan sa ganda at yaman mo. Don't let some nobody ruin your day. Pupunta na ako dyan, dala ko na yung checkbook. I'll settle everything para sa surgery ni Angelo. Ang checkbook ko, bulong ni Maricel sa kanyang isipan. Ang checkbook na iniwan niya sa ibabaw ng study table ni Ricardo kaninang umaga dahil nakiusap ito na kailangan ng emergency funds para sa kumpanya. Sige mahal, I love you, sabi ni Nicole bago ibaba ang tawag. Tumingin siya kay Maricel nang may mapangaping ngiti. Narinig mo? Dadating na ang asawa ko. Kung ako sa'yo, aalis na ako bago ka pa mapahiya rito. Baka mapagkamalan ka pa niyang janitress. Huminga ng malalim si Maricel. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit. Ngunit ang kanyang isipan ay abala na
sa pagbuo ng susunod na hakbang. Hindi pa ito ang tamang oras para sa komprontasyon. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayabangan ni Nicole at kung gaano kalalim ang pagtataksil ni Ricardo. Salamat sa payo, Nicole, sabi ni Maricel. Sa unang pagkakataon ay binanggit niya ang pangalan ng babae na nakuha niya sa billing statement. Napatigil si Nicole. Wait, paano mo nalaman ang pangalan ko? Did I tell you my name? Hindi sumagot si Maricel. Sa halip lumapit siya ng bahagya kay Nicole, sapat na upang maramdaman ng babae ang kanyang malamig na aura. Hindi lang pangalan mo ang alam ko. Alam ko rin kung sino ang tunay na nagbabayad para sa bag na. Para sa ospital na ito at para sa bawat kasinungalingang pinaniniwalaan mo. Bago pa makasagot ang nalilitong si Nicole, tumalikod na si Maricel at mabilis na naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementadong sahig ay tila isang ritmo ng digmaan. Sa bawat hakbang, ang imahe ni Ricardo at Nicole ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang malinaw na plano. Habang papalabas ng ospital, nakita ni Maricel ang sasakyan ni Ricardo na papasok sa parking lot. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Nakita niyang bumaba si Ricardo. Maayos ang suot at may dalang isang bouquet ng bulaklak. Mga bulaklak na hindi kailanman ibinigay nito sa kanya sa loob ng 10 taon. Ito na ang huling bulaklak na bibilhin mo gamit ang pera ko, Ricardo. Panata ni Maricel sa sarili habang pinapanood ang kanyang asawa na masayang tumatakbo patungo sa kanyang lihim na pamilya. Ang tiwala ay parang isang mamahaling kristal. Kapag nabasag, ang bawat piraso nito ay nagiging matalas na sandata na handang sumugat sa sinumang humawak dito. Sa bawat gabi na tumatabi si Ricardo sa kanya, nararamdaman ni Maricel ang lamig ng isang bangkay sa kanyang tabi. Ngunit sa halip na itulak ito palayo, pinili niyang yakapin ang pagkakataon upang simulan ang kanyang marahan, ngunit tiyak na paghihiganti. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na pumapatak sa bubong ng kanilang mansyon, naupo si Maricel sa gilid ng kanilang kama. Hawak niya ang isang panyo na may bahid ng pulang lipstick, isang sadyang pagpapanggap na siya ay may malalang karamdaman. Pinilit niyang maglabas ng isang mahina at tuyot na ubo. Sapat na upang magising ang natutulog na si Ricardo. Mahal, ayos ka lang ba? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay puno ng huwad na pag-aalala habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, Ricardo. Mahinang sagot ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. Nitong mga nakaraang araw, pakiramdam ko ay unti-unti nang nauubos ang lakas ko. Ang sabi ng doktor, baka dahil ito sa sobrang stress at ang luma kong sakit sa puso na muling bumabalik. Agad na umupo si Ricardo at hinawakan ang balikat ni Maricel. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kailangan nating magpa-check up sa pinakamagaling na espesyalista. Tumingin si Maricel sa mga mata ni Ricardo, naghahanap ng kahit katiting na tunay na pagmamahal, ngunit ang nakita lamang niya ay ang kislap ng isang taong nakakita ng pagkakataon. Wag na, mahal. Ang gusto ko lang ay masigurong kung sakaling may mangyari sa akin, ay protektado ka. Ikaw ang tanging kayamanan ko sa mundong ito. Kinuha ni Maricel ang isang folder mula sa kanyang nightstand. Ito ang mga dokumento para sa pagsasali ng aking mga co-funds sa kumpanya at ang paglilipat ng ating mga ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan. Gusto kong ikaw ang humawak ng lahat para hindi ka na mahirapan sakaling mawala ako. Nakita ni Maricel ang mabilis na paglunok ni Ricardo. Ang sakim na ningning sa mga mata nito ay hindi maitago. Sigurado ka ba rito, Maricel? Alam mo namang hindi ko habol ang pera mo. Alam ko, Ricardo. Kaya nga mas panatag ako na nasa iyo ang lahat. Sagot ni Maricel habang iniabot ang panulat. Pirmahan mo na ito para sa katahimikan ng aking loob. Hindi na nagdalawang isip si Ricardo.
Sa ilalim ng madilim na silid, ang tunog ng panulat na humahagod sa papel ay tila isang hatol na isinusulat ng kanyang sariling kamay. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa dulo ng dokumento, ang Moral Turpitude Clause na sadyang isiningit ni Maricel. Isang probisyon na nagsasaad na kapag napatunayang ang tagapagmana ay nagkasala ng pagtataksil sa asawa o anumang krimen laban sa moralidad, ang lahat ng nasabing ari-arian ay automatikong mababawi at mapupunta sa isang lihim na pundasyon. Nang matapos ang pirmahan, muling nahiga si Ricardo na may malapad na ngiti. Tila isang haring nakuha na ang kanyang korona. Samantala, si Maricel ay nanatiling nakaupo. Pinapanood ang kanyang asawa na mabilis na nakatulog muli. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing malapit na ang katapusan ng kanilang huwad na pagsasama. Kinabukasan, dinalaw ni Maricel ang kanyang biyenan na si Lola Remedios. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang tumba-tumba sa veranda ng lumang bahay nito sa Bulacan. Sa bawat indayog ng upuan, tila may mga alaala silang pinagsasaluhan. "Lola, mukhang pagod na po ako," bulong ni Maricel habang nakasandal ang kanyang ulo sa tuhod ng matanda. Hinaplos ni Lola Remedios ang buhok ni Maricel. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, ngunit puno ng init. "Alam ko ang lahat, anak. Ang bawat luhang inililihim mo, ang bawat gabing hindi mo kasama ang asawa mo." Nararamdaman ko. Napaangat ang tingin ni Maricel. "Lola? Huwag kang sumuko, Maricel. Ang isang babaeng marunong magmahal ay marunong ding lumaban," wika ni Lola Remedios sa isang seryosong tono. "Alam kong nahihirapan ka, pero tandaan mo ang katotohanan ay parang araw. Hindi ito pwedeng itago ng anumang makapal na ulap. Huwag kang susuko sa labang ito." Ang mga salita ni Lola Remedios ay tila isang gamot na humilom sa ilang bahagi ng nasugatang kaluluwa ni Maricel. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Habang nagmamaneho pa uwi, tumunog ang cellphone ni Maricel. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. "Hello? Sino ito?" tanong niya. "Attorney Daniel ito, Maricel. Ang dating abogado ng tatay mo." Sagot ng isang baritono at pamilyar na boses mula sa kanyang nakaraan. "May mga dokumentong iniwan ng iyong ama bago siya pumanaw na ngayon ko lang pwedeng ilabas. May kinalaman ito sa isang malaking lupaing nakapangalan sa iyo na hindi alam ng asawa mo." Napatigil ang sasakyan ni Maricel sa tabi ng daan. Ang bawat impormasyong natatanggap niya ay tila mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo. "Bakit ngayon lang, attorney?" "Daniel, dahil sinabi ng tatay mo na ilabas ko lang ito kapag dumating ang araw na kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa," sagot ng abogado. "Magkita tayo bukas. Kailangan mong malaman ang buong katotohanan tungkol sa kung bakit niya pinili si Ricardo para sa'yo." Nang makauwi si Maricel, nakita niya si Ricardo na naghihintay sa pintuan. Ang mukha nito ay madilim at puno ng hinala habang hawak ang kanyang sariling cellphone. "Sino ang kausap mo, Maricel? Bakit ganyan ang hitsura mo?" tanong ni Ricardo. Ang kanyang tinig ay puno ng selos na tila ba siya ang api. "At bakit may mga bulaklak na pinadala rito sa bahay na galing sa isang lalaking ang pangalan ay Daniel?" Tumingin si Maricel sa kanyang asawa. Ang lalaking magnanakaw ng yaman at dangal ay may gana pang maghinala. Isang malamig na tawa ang muntik nang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat pintig ng puso ay may sariling kwento. Ngunit para kay Maricel, ang pintig na naririnig niya sa loob ng ospital ay isang malakas na hiyaw. Nang kawalan ng katarungan, tinawagan siya ng head nurse ng St. Jude Children's Hospital dahil sa kanyang pangalan na nakatala bilang garantor sa mga dokumento ni Angelo. Ang bata ay nasa kritikal na kondisyon. Kailangan nito ng pagsasalin ng dugo dahil sa komplikasyon bago ang nakatakdang operasyon. "Mrs., kailangan po ng bata ng type AB negative na dugo."
Napakadalang po nito sa aming blood bank at wala kaming mahanap na donor sa ganitong kaigsing oras. Paliwanag ng nurse, ang tinig ay puno ng pagmamadali. Napatigil si Maricel sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang sariling dugo ay type AB negative. Isang bihirang regalo ng kalikasan na sa loob ng 10 taon ay ipinagdasal niyang maibahagi sa sariling anak. Isang mapait na biro ng tadhana na ang dugo na hindi nagkaroon ng pagkakataong bumuhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay siya palang magiging tanging pag-asa ng anak ng kanyang asawa sa ibang babae. Isang matinding digmaan ang naganap sa loob ng kanyang isipan. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang hayaan ang tadhana na magpasya para kay Ricardo at Nicole. Ngunit nang masilip niya ang maliit na katawan ni Angelo sa loob ng ICU, ang mga labing nangingitim at ang mahinang paghinga na tila isang kandilang malapit ng mapundi ay nanaig ang kanyang pagkatao. "Kunin niyo ang dugo ko," mahinang sabi ni Maricel. "Ako ang magbibigay." Habang nakahiga sa kama at pinagmamasdan ang dahan-dahang pagdaloy ng pulang likido mula sa kanyang braso patungo sa isang plastic bag, tila nararamdaman ni Maricel ang pagkaubos ng huling hibla ng kanyang pagiging martir. Ang bawat patak ng dugo ay simbolo ng kanyang sakripisyo, isang sakripisyong hinding-hindi malalaman ng batang tinutulungan niya. "Bakit mo ito ginagawa, Maricel?" Bulong niya sa sarili habang ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo. Dahil ba sa galit o dahil sa natitirang pag-ibig sa isang pamilyang matagal nang wasak? Pagkatapos ng pagsasalin, nanatiling mahina si Maricel, ngunit pinilit niyang tumayo nang makita ang pagpasok ni Ricardo sa ward. Ang mukha ng kanyang asawa ay puno ng takot at lito. Nang makita siya nito, tila nakakita si Ricardo ng isang multo. "Maricel, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na iniiwas ang tingin sa silid ni Angelo. "May tinulungan ng akong bata, Ricardo. Isang batang kailangang-kailangan ng dugo." Malamig na sagot ni Maricel habang maingat na itinatago ang benda sa kanyang braso. "Ikaw, bakit ka narito? Akala ko ba ay nasa kumpanya ka para sa isang mahalagang meeting?" Mabilis na nag-isip ng palusot si Ricardo. Oo. Ang anak kasi ng isang business partner natin ang pasyente rito. Nakiusap siya na tingnan ko ang lagay ng bata dahil hindi siya makarating. Alam mo naman, kailangang magpakita ng malasakit para sa negosyo. Ang business partner na tinutukoy ni Ricardo ay walang iba kundi ang sarili niyang kasinungalingan. Tiningnan siya ni Maricel ng diretso sa mata, isang titig na tila naghuhuhukay sa bawat dumi ng kaluluwa ni Ricardo. "Napakabuti mo talagang kaibigan, Ricardo. Pati ang mga anak ng iba ay pinaglalalaanan mo ng panahon at pera." Wika ni Maricel na may halong pangungutya na hindi napansin ng asawa. Pumasok ang doktor at ibinalita ang magandang balita. Maayos na ang lagay ng bata. Salamat sa maagang pagsasalin ng dugo. Naging stable ang kanyang kondisyon. Pwede na siyang gisingin maya-maya. Dahil sa kuryosidad at isang hindi maipaliwanag na puwersa, lumapit si Maricel sa kama ni Angelo, habang si Ricardo ay nanatiling nakatayo sa may pinto, balisa at hindi mapakali. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, ang mukha ni Maricel ang unang nakita ni Angelo. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa maputlang labi ng bata. Iniangat ni Angelo ang kanyang maliit na kamay at hinawakan ang daliri ni Maricel. "Angel!" Ibulong ng bata sa isang paos na tinig. "Ikaw po ba ang angel ko?" Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo para kay Maricel. Ang init ng maliit na kamay ng bata ay tumagos sa kanyang puso. Isang haplos na mas matamis pa sa anumang salitang narinig niya mula kay Ricardo. Sa likod ng galit at hantuhid, naramdaman ni Maricel ang isang malalim na koneksyon. Isang koneksyong nabuo dahil sa dugong ngayon ay nananalaytay na sa ugat ng bata.
Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang mabilis na pagbukas ng pinto. Si Nicole ay pumasok, hingal na hingal at puno ng alalahanin. Ngunit nang makita niya si Maricel na hawak ang kamay ng kanyang anak at si Ricardo na nakatayo sa gilid na parang isang basang sisiw, ang kanyang pag-aalala ay mabilis na napalitan ng puot. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Sigaw ni Nicole. Mabilis na lumapit at marahas na hinila ang kamay ni Maricel palayo kay Angelo. Tumingin si Nicole kay Ricardo. Umaasang ipagtatanggol siya nito. "Ricardo, bakit hinahayaan mong hawakan ng babaeng ito ang anak natin? Sabihin mo sa kanya na umalis na siya rito." Naging bingi ang buong paligid para kay Ricardo. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng pader ng ospital. Tumingin si Maricel kay Ricardo. Hinihintay ang susunod na sasabihin nito. Ito na ang sandali ng katotohanan. "Nicole, tumahimik ka." Mahinang bulong ni Ricardo, ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Nicole kay Maricel nang may mapanghamong mga mata. "Ngayon alam mo na, hindi lang basta business partner si Ricardo. Siya ang ama ng anak ko. At kahit anong yaman mo, hinding-hindi mo mapapalitan ang katotohanang ako ang pamilya niya. At ikaw ay isang hadlang lang sa aming kaligayahan." Ang bawat salita ni Nicole ay tila isang latay sa pagkatao ni Maricel. Ngunit sa halip na tumulo ang luha, isang matigas at malamig na aura ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya si Nicole. Pagkatapos ay si Ricardo. At huli ay ang inosenteng si Angelo. "Ano, Maricel? Ngayong alam mo na ang totoo. Ano pang hinihintay mo? Umalis ka na at ibigay mo na sa amin ang asawa ko." Ang boses ni Nicole ay tila isang matalim na itak na pilit hinihiwa ang huling hibla ng dangal ni Maricel sa gitna ng pasilyo ng ospital. Nakatayo si Maricel, hindi gumagalaw, habang ang bawat salita ng kabit ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Ricardo, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking 10 taon niyang pinagsilbihan. Ngunit ang Ricardo na nasa harap niya ngayon ay hindi ang bayaning inaakala niya. Siya ay isang hiningang puno ng takot, isang aninong hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Ricardo, totoo ba?" Mahinang tanong ni Maricel. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabuhay, ngunit sa loob nito ay may isang nakatagong puot na unti-unting nag-aalab. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip, yumuko lamang ito at hinawakan ang braso ni Nicole. Tila sinusubukang patahimikin ang babaeng naging mitya ng kanilang pagkawasak. "Nicole, tama na. Huwag dito. Maawa ka sa bata." "Bakit ako tatahimik?" Lalong nag-hysterical si Nicole. "Dapat lang na malaman ng baog na yan na sa akin ka umuuwi kapag sawa ka na sa pera niya. Na sa akin mo naramdaman ang tunay na pagiging lalaki dahil binigyan kita ng anak." Ang salitang baog ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa sistema ni Maricel. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang panlalamig ng kanyang mga kamay na kani-kanina lang ay nagbigay ng dugo para sa batang nasa loob ng silid. Ang kabutihang loob na kanyang ipinamalas ay binalikan siya ng isang marahas na insulto. Isang malalim na hininga ang kinuha ni Maricel. Pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Ang bawat sentimetro ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumabog. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas. Tiningnan niya si Nicole, ang babaeng umaasa sa bawat sentimong pinaghirapan niya. At pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin sa kanyang duwag na asawa. "Hindi ko kailangang makinig sa ingay ng isang taong nabubuhay lang sa limos ko." Malamig na sabi ni Maricel. Ang bawat salita ay kasing talim ng isang kristal. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi pinapansin ang mga sigaw ni Nicole at ang pagtawag ni Ricardo sa kanyang pangalan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sementadong sahig ay tila isang malinaw na kumpas, isang paglayo mula sa pagiging tahimik at mapagtiis tungo sa pagiging may kontrol sa sariling kapalaran. Kinabukasan, nabasag ang katahimikan sa opisina ni Maricel sa Makati
Nang marahas na bumukas ang pinto, pumasok si Ricardo. Gusot ang suot at bakas ang puyat sa kanyang mga mata. Agad nitong nilapitan si Maricel na noon ay tahimik na nagbabasa ng mga ulat. Maricel, pag-usapan natin ito. Nagkamali ako, oo. Pero maniwala ka, ikaw pa rin ang mahal ko. Si Nicole. Wala lang yon. Nadala lang ako ng emosyon dahil sa bata. Pagsusumamo ni Ricardo habang pilit na hinahawakan ang kamay ng asawa. Dahan-dahang iniangat ni Maricel ang kanyang tingin. Wala nang luha sa kanyang mga mata, kundi isang malamig at madilim na kawalan. Wala lang. 10 taon nating sinubukang magkaanak, Ricardo. 10 taon akong uminom ng kung ano-anong gamot. Nagpa-therapy. At umiyak gabi-gabi dahil akala ko ay ako ang may pagkukulang. Pero habang ginagawa ko yon, may pamilya ka na pala sa iba. At ang masakit pa, ako ang nagbabayad para sa luho nyo? Maricel, please, aayusin ko ang lahat. Handa akong iwan si Nicole, basta wag mo lang akong iwan. Wag mong bawiin ang kumpanya, sabi ni Ricardo, at doon lumabas ang tunay na motibo ng kanyang pagsusumamo, ang pera. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Pera pa rin, Ricardo. Hanggang sa huli, ang iniisip mo pa rin ay ang yaman na kailanman ay hindi mo naman pinaghirapan? Dahan-dahang kinuha ni Maricel ang kanilang wedding photo na nakapatong sa kanyang mesa. Isang litratong kuha sa isang magarang simbahan kung saan nangako sila ng katapatan sa harap ng Diyos at ng tao. Tinitigan niya ang mga ngiti nila sa litrato, mga ngiting tila isang malaking biro ngayon. Sa harap ni Ricardo, dahan-dahang hinawakan ni Maricel ang dulo ng frame. Sa isang marahas ngunit determinadong pagkilos, pinilas niya ang litrato sa gitna. Hinihiwalay ang kanyang imahe mula sa imahe ni Ricardo. Ang tunog ng napunit na papel ay tila ang tunog ng kanyang puso na tuluyan ng naging bato. Wala nang dapat ayusin, Ricardo, dahil ang lahat ng mayroon tayo ay tila isang gusali na itinayo sa buhangin. At ngayon, dumating na ang baha. Wika ni Maricel habang itinatapon ang punit na litrato sa basurahan. Inilabas ni Maricel ang isang puting sobre at inilapag ito sa mesa. Ito ang utos ng korte para sa pansamantalang pagpigil sa paggamit mo ng lahat ng ating joint accounts. Mula sa segundong ito, wala ka ng access sa kahit isang piso na nakapangalan sa akin. Namilog ang mga mata ni Ricardo. Anong ginawa mo, Maricel? Hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Asawa mo ako. Asawa mo lang ako kapag kailangan mo ng pondo, Ricardo. Pero ngayon, ako na ang may-ari ng lahat ng baraha. Sagot ni Maricel. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Nang makaalis ang isang galit at desperadong Ricardo, naiwang mag-isa si Maricel sa kanyang malawak na opisina. Ang pagod ay unti-unting dumadaloy sa kanyang katawan, ngunit hindi niya pinayagang muling pumatak ang luha. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang personal na cellphone. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Gusto mo bang malaman kung saan galing ang perang ginamit ni Ricardo para pambili ng mansyon ni Nicole? Hindi lang ito galing sa bulsa mo, Maricel. May mas malalim pa siyang ninanakaw. Napatitig si Maricel sa mensahe. Ang bawat lihim na nabubunyag ay tila isang panibagong sugat. Ngunit kasabay nito ay ang pagbuo ng isang mas matibay na baluti. Hindi lang dangal mo ang ninakaw niya, Maricel, pati ang kinabukasan ng mga batang walang kalaban-laban, dinamay niya sa kanyang kasakiman. Ang boses ni Attorney Daniel ay tila isang malamig na hanging umiihip sa loob ng isang abandonadong simbahan, puno ng seryosong babala at malalim na lungkot. Nakaupo sila sa isang sulok ng isang tahimik na parke habang ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, lumilikha ng maliliit na bilog sa ibabaw ng lawa. Ang bawat patak ay tila isang luhang hindi mailabas ni Maricel. Inilapag ni Daniel ang isang makapal na asul na folder sa mesa. Sa loob nito ay ang mga audit report ng Pundasyon ng Pag-asa, ang scholarship fund para sa mga ulila,
at mahihirap na bata na binuo ni Maricel bilang alaala sa kanyang yumaong ama. Ito ang kanyang baby. Ang proyektong ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal dahil hindi siya pinalad na magkaroon ng sariling anak. Anong ibig mong sabihin, Daniel? Mahinang tanong ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng folder, tila natatakot sa kung anong katotohanan ang nakatago sa loob. Binuksan ko ang mga liquidation report na ipinadala sa akin ng anonymous source. Paliwanag ni Daniel habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Maricel. Si Ricardo, gumawa siya ng mga ghost scholars. Ang mga perang dapat ay pambayad sa tuition at gamot ng mga batang ito ay inilipat niya sa isang dummy account. At ang account na iyon, Maricel, ay ang account na ginamit niya para ipambili ng mansyon at mga mamahaling sasakyan ni Nicole. Naramdaman ni Maricel ang isang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Ang kumpanyang ninakawan ni Ricardo ay masakit, ngunit ang pagnakawan ang mga batang naghihikahos ay isang antas ng kasamaan na hindi niya akalaing magagawa ng lalaking pinakasalan niya. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya ay nadungisan ng dugo at luha ng mga batang nawalan ng pagkakataong makapag-aral. Napakasama niya. Bulong ni Maricel. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi lang niya ako niloko bilang asawa. Nilapastangan niya ang alaala ng tatay ko. Ginamit niya ang kabutihan ng pundasyon para sa kanyang kalibugan. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang maramdaman ang mainit na kamay ni Daniel na tumakip sa kanyang nanginginig na kamao. Ang haplos ni Daniel ay hindi katulad ng kay Ricardo. Wala itong halong pangako o panlilinlang, kundi isang tahimik na suporta. Huwag kang mag-alala, Maricel. Nandito ako. Hindi ko hahayaang makalusot siya rito. Pangako ni Daniel. Ang bawat pirma niya sa mga pekeng dokumentong ito ay magsisilbing rehas na magkukulong sa kanya. Pero kailangan nating maging matalino. Kailangan nating hintayin ang tamang sandali para isampal sa kanya ang lahat ng ito. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Tumingin siya sa malayo, sa mga punong sumasayaw sa ilalim ng ulan. Pakiramdam niya ay isa siyang basang ibon na nawalan ng pugad. Ngunit sa gitna ng lamig, may isang maliit na apoy ng pag-asa ang nagsimulang mag-alab. Bakit mo ito ginagawa, Daniel? Bakit mo ako tinutulungan pagkatapos ng lahat ng taon na nawalan tayo ng komunikasyon? Tanong ni Maricel. Ngumiti ng bahagya si Daniel, isang nangiting may halong pait at pangungulila. Dahil bago pumanaw ang tatay mo, pinangako ko sa kanya na babantayan kita. At dahil hinding-hindi ko nakalimutan ang babaeng mas pinili ang sakripisyo kaysa sa sariling kaligayahan. Nang maghiwalay sila, nagmaneho si Maricel pauwi sa kanilang mansyon. Ang bahay na dati ay itinuturing niyang palasyo ay tila naging isang malaking nicho ngayon. Malamig, tahimik, at puno ng mga anino ng nakaraan. Pagpasok niya sa pintuan, nakita niya si Ricardo na naghihintay sa dilim ng sala. Hawak nito ang isang baso ng alak at bakas, sa mukha ang matinding galit. Saan ka galing? Tanong ni Ricardo. Ang boses niya ay paos at puno ng pagbabanta. Nakita kita, Maricel. Nakita kitang kasama ang lalaking yun sa parke. Sinusubukan mo ba akong gantihan? Sinusubukan mo bang gumamit ng ibang lalaki para sirain ako? Hindi natinag si Maricel. Tumingin siya kay Ricardo nang may halong pandidiri na hindi na niya itinago. Ang kapal ng mukha mong magtanong kung nasaan ako habang ikaw ay nagnanakaw sa mga batang ulila para lang buhayin ang kabit mo. Nabitawan ni Ricardo ang baso ng alak. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanilang digmaan. Anong sinasabi mo? Lumapit si Maricel ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila isang paghatol. Alam ko na ang lahat, Ricardo. Ang pundasyon, ang mga ghost scholars, ang bawat sentimong kinuha mo sa pangalan ng tatay ko. Akala mo ba
ay habang buhay kang makakatago sa likod ng mga pekeng pirma mo? Biglang nagbago ang anyo ni Ricardo. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na ningning. At sa tingin mo ba ay hahayaan kitang sirain ako? Maricel, tandaan mo, asawa mo pa rin ako. Kapag bumagsak ako, kakalad ka rin kita kasama ko. Ngunit bago pa makasagot si Maricel, ang kanyang cellphone ay tumunog. Isang mensahe mula kay Nicole ang bumungad sa screen. Kung gusto mong makita ang anak mo, pumunta ka sa lumang bodega sa labas ng bayan. Kung hindi, baka hindi mo na siya muling makitang humihinga. Nanigas ang buong katawan ni Maricel. Ang bata, si Angelo. Ang bawat hakbang patungo sa liwanag ay may kaakibat na dilim na pilit humihila sa iyong nakaraan. Sa gabing ito, ang mansyon ng mga Villanueva ay nababalot ng isang mapanlinlang na katuwaan. Ang mga dekorasyong bulaklak ay tila mga maskarang nakasabit sa bawat sulok at ang tugtugin ng biolin ay nagsisilbing isang malungkot na koro para sa darating na unos. Ito ang ika-70 kaarawan ni Lola Remedios, isang gabi na dapat ay puno ng pasasalamat. Ngunit para kay Maricel, ito ang gabi ng huling paghuhukom. Nakatayo si Maricel sa harap ng salamin, tinitingnan ang kanyang sariling refleksyon. Nakasuot siya ng isang maringal na itim na gown na tila sumisimbolo sa pagluluksa para sa kanyang patay na pag-ibig. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kaba. Ang takot na naramdaman niya matapos matanggap ang mensahe tungkol kay Angelo ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Alam niyang isang patibong lamang ang mensaheng iyon ni Nicole upang pigilan siyang ituloy ang kanyang balak. Kaya sa halip na matakot, mas pinatibay niya ang kanyang loob. Mahal, napakaganda mo ngayong gabi, bulong ni Ricardo habang lumalapit sa kanya. Isinuot nito ang isang brilyanteng kwintas sa kanyang leeg. Ngunit para kay Maricel, ang bawat haplos ng malamig na metal sa kanyang balat ay tila isang tanikala ng pagkaalipin. Salamat, Ricardo. Gusto ko kasing maging espesyal ang gabing ito para sa inyo ni Lola. Sagot ni Maricel nang may isang pilit na ngiti. Sa loob ng malawak na hardin, ang mga bisita ay abala sa pakikipag-usap at tawanan. Si Lola Remedios, na nakaupo sa kanyang upuang kawayan, ay tila isang reynang pinagmamasdan ng kanyang kaharian. Lumapit si Maricel at humalik sa kamay ng matanda, isang pagpapakita ng paggalang na may kasamang lihim na paalam. Nang magsimula ang programa, tumayo si Ricardo sa gitna upang magbigay ng parangal para sa kanyang ina. Ang lahat ng tagumpay ko, ang lahat ng yaman na meron ng pamilyang ito, ay dahil sa pagmamahal at gabay ninyo, nanay. At syempre, sa tapat na pagsasama namin ng aking asawa, si Maricel. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw sa bukana ng hardin. Si Nicole, na may bitbit na bata, ay dahan-dahang naglalakad patungo sa harapan. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at desperasyon. Tila isang taong wala na ring mawawala. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bulong ni Lola Remedios. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at namumuong galit. Hindi natinag si Maricel. Lumapit siya sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na dinala ng hangin sa buong hardin. Bago tayo magpatuloy sa ating hapunan, may inihanda akong isang maikling video para sa ating lahat. Isang paglalakbay sa 10 taon ng aming pagsasama at ang mga lihim na naging pundasyon ng ating yaman. Namuti ang mukha ni Ricardo. Maricel, anong ginagawa mo? Huwag ngayon, nakakahiya sa mga bisita. Bakit, Ricardo? Natatakot ka bang malaman nila kung gaano kakabuting asawa at ama? Sagot ni Maricel nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang ilaw ay dahan-dahang namatay at ang malaking projector ay nagsimulang gumana. Ngunit sa halip na mga larawan ng kasal, ang lumabas ay ang mga dokumento ng pundasyon, ang mga litrato ng mga ghost scholars at ang mga video recording ng mga pagtatagpo ni Ricardo at Nicole sa loob ng kanilang mansyon habang wala si Maricel.
Ang boses ni Ricardo na nagnanakaw sa mga bata para sa luho ng kanyang kabit ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hardin. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang bawat bisita ay napatigil sa pagkain. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa screen ng katotohanan. Si Lola Remedios ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding kabiguan. "Maricel, itigil mo ito!" Sigaw ni Ricardo habang sinusubukang abutin ang laptop. Ngunit hinarangan siya ni Attorney Daniel na kanina pa nakatayo sa tabi. "Huli na ang lahat, Ricardo," malamig na sabi ni Daniel. Lumapit si Nicole sa gitna. Umiiyak at isinisigaw ang kanyang karapatan. "Ngayon alam niyo na. Si Ricardo ang ama ng anak ko. Hindi lang siya sayo, Maricel. Kami ang tunay na pamilya niya." Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa katahimikan. Si Lola Remedios, sa kabila ng kanyang katandaan, ay tumayo at binigyan ng isang matinding sampal ang kanyang sariling anak. "Ikaw ang nagdala ng kahihiyang ito sa ating pamilya, Ricardo. Ninakawan mo ang mga ulila. Nilapastangan mo ang asawa mo." Napaluhod si Ricardo sa paanan ng kanyang ina, humihingi ng tawad. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit na nakatuon kay Maricel. Dahan-dahang lumapit si Maricel sa mesa kung saan naroon ang baso ng pulang alak ni Ricardo. Kinuha niya ang kanyang gintong singsing sa kasal, ang simbolo ng 10 taon ng pagtitiis at pagpapakumbaba. Sa harap ng lahat, inihulog niya ang singsing sa loob ng baso ng alak. Ang tunog ng paglubog ng metal sa likido ay tila ang huling tuldok sa kanilang kasaysayan. "Cheers sa iyong kalayaan, Ricardo," wika ni Maricel. Ang bawat salita ay kasing talim ng isang labaha. "Malaya ka na maging pulubi. Dahil mula sa gabing ito, wala ka ng kumpanya, wala ka ng mansyon, at wala ka ng asawa. Ang lahat ng nakita mo sa video ay nasa kamay na ng mga awtoridad." "Hindi mo pwedeng gawin ito," hiyaw ni Nicole habang hawak ang kanyang tiyan. "May isa pang darating. Buntis ako sa pangalawang anak namin. Hindi mo kami pwedeng hayaang magutom." Napatigil ang lahat. Ang revelasyon ni Nicole ay tila isang panibagong pasabog na yumanig sa katinuan ni Maricel. Tiningnan niya ang tiyan ni Nicole. Pagkatapos ay ang duwag na si Ricardo. Eksaktong sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig mula sa labas ng gate. Ang bawat asul at pulang ilaw na sumasalamin sa mga bintana ay nagsisilbing hudyat ng katapusan. Ang katahimikan ng madaling araw sa loob ng selda ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat hininga ni Ricardo. Wala na ang amoy ng mamahaling pabango at ang haplos ng telang seda. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng kalawang, pawis, at ang mapait na lasa ng pagsisisi. Nakaupo siya sa sahig na semento. Ang kanyang mga kamay, na dati ay abala sa pagpirma ng mga tsekeng hindi sa kanya, ay ngayon ay nakakandado sa malamig na bakal ng posas. Sa labas ng rehas, ang tunog ng mga yabag ng sapatos na ditakong ay dahan-dahang umalingaw-ngaw sa pasilyo ng presinto. Isang pamilyar na ritmo, matatag, dahan-dahan at puno ng awtoridad. Nang huminto ang mga yabag sa tapat ng kanyang selda, dahan-dahang iniangat ni Ricardo ang kanyang ulo. Doon, sa kabila ng bakal, nakatayo si Maricel. Mukha siyang isang reyna na dumadalaw sa isang guho ng nakaraan. Walang emosyon ng mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa dilim. "Maricel, mahal, ilabas mo ako rito." Pagsusumamo ni Ricardo, ang kanyang boses ay paos at basag. Gumapang siya patungo sa rehas, pilit na inaabot ang dulo ng gown ni Maricel. "Nagkamali ako, alam ko, pero huwag mo namang hayaang mabulok ako rito. Isipin mo ang 10 taon natin. Isipin mo ang mga pangarap natin." Tiningnan ni Maricel ang kanyang asawa nang may matinding pandidiri. "Ang 10 taon na sinayang mo sa panloloko,
ang mga pangarap na itinayo mo sa luha ng mga batang ninakawan mo. Ricardo, ang lalaking minahal ko ay matagal nang namatay. Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na puno ng dumi ang kaluluwa. Ginawa ko lang naman ang lahat para sa atin, para magkaroon tayo ng pondong sapat kahit mawala ka. Hiyaw ni Ricardo, muling sinusubukang gumamit ng gaslighting upang baliktarin ang sitwasyon. Natakot ako na kapag nalaman mong hindi tayo magkakaroon ng anak, iiwan mo ako. Kaya kumuha ako ng sa iba para may mag-alaga sa atin sa pagtanda. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maricel. Huwag mo nang gamitin ang kawalan ko ng anak bilang dahilan ng iyong kasakiman. Ninakawan mo ang pundasyon ng tatay ko, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa luho. At ang anak na sinasabi mo, nasaan na ang ina ng anak mo ngayon, Ricardo? Napatigil si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lumigid sa paligid, naghahanap ng sagot na alam na niya sa loob ng kanyang puso. Wala na si Nicole, Ricardo. Pagpapatuloy ni Maricel, ang bawat salita ay tila isang latay ng katotohanan. Nang malaman niyang na-freeze ko na ang lahat ng accounts at wala ka ng kahit isang kusing, hindi na siya nag-atubili. Kinuha niya ang lahat ng alahas na binili mo para sa kanya at tumakas kasama ang lalaking dati pa niyang kalantari. At ang masakit, iniwan niya si Angelo sa ospital na parang isang basurang wala ng silbi. Ano? Hindi magagawa ni Nicole yun. Mahal niya ako. At ang pangalawang anak namin, ang boses ni Ricardo ay naging isang mahinang hikbi. Ang pangalawang anak na sinasabi niya, isang malaking kasinungalingan, Ricardo. Ginamit niya lang yun para hindi mo siya iwan habang kinukuha pa niya ang natitirang pera sa vault mo. Ginamit ka lang niya, gaya ng paggamit mo sa akin. Karma, di ba? Wika ni Maricel habang inilalabas ang isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag ni Maricel ang mga dokumento sa tapat ng rehas. Ito ang mga papeles para sa pinal na pagbawi ko sa lahat ng ari-ariang ipinangalan ko sa iyo noong nakaraang gabi. Dahil sa moral turpitude clause na pinirmahan mo nang hindi binabasa, wala ka ng karapatan sa kahit anong pag-aari ng mga Villanueva. Mula sa bahay, sa kumpanya, hanggang sa huling butones ng barong na suot mo. Sa akin na ang lahat. Napasandal si Ricardo sa pader ng selda. Ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang kapangyarihan at yaman na inakala niyang hawak na niya ay naglaho na parang usok sa isang iglap. Maricel, parang awa mo na. Ang anak ko, si Angelo. Huwag mo siyang pabayaan, bulong ni Ricardo. Ang huling hiling ng isang taong wala ng kahit ano. Tinitigan siya ni Maricel ng matagal. Hindi ko siya pababayaan, Ricardo. Pero gagawin ko yun hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa dugong ibinigay ko para mabuhay siya. Gagawin ko yun dahil ako ay may konsensya, isang bagay na kailanman ay hindi mo natutunang magkaroon. Tumalikod na si Maricel, ang tunog ng kanyang mga takong ay muling umalingaw-ngaw, papalayo sa kadiliman ng presinto. Habang naglalakad siya sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang hantuhid ay naroon pa rin, ngunit ang bigat ng pagiging martir ay tuluyan ng naglaho. Nagmaneho si Maricel patungo sa ospital. Ang bawat ilaw ng lungsod na nadadaanan niya ay tila mga bituin ng pag-asa. Nang makarating siya sa silid ni Angelo, nakita niya ang bata na mahimbing na natutulog. Sa tabi ng kama, naroon si Lola Remedios, umiiyak habang hinahaplos ang buhok ng kanyang apo. Anak, tawag ni Lola Remedios nang makita si Maricel. Lumapit ang matanda at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ang anak ko. Patawarin mo kami sa lahat ng sakit na idinulot namin sa'yo. Wala po kayong kasalanan, Lola, bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng pagod, ngunit may kasamang kapayapaan.
Nabalik lamang ang kanilang atensyon nang biglang tumunog ang mga makinang nakakabit kay Angelo. Ang ritmo ng pagtibok ng puso ng bata sa monitor ay nagsimulang bumilis at maging irregular. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na pumasok sa silid, nagmamadali. Ang kanilang mga mukha ay puno ng tensyon. "Mrs., lumabas po muna kayo. Nagkakaroon siya ng cardiac arrest." Sigaw ng isang nurse habang itinutulak ang emergency card. Napatayo si Maricel sa labas ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig na salamin. Ang bata, ang huling piraso ng katotohanang nag-uugnay sa kanyang nakaraan, ay tila dahan-dahan ding binabawi ng tadhana. "Huwag ngayon, Angelo. Huwag ngayon." Dasal ni Maricel sa kanyang isipan. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay sumasabay sa desperadong tunog ng makina sa loob ng silid. Ang katahimikan sa pasilyo ng ospital ay tila isang mabigat na pasanin na nakapatong sa mga balikat ni Maricel. Ang bawat segundo ay tila isang oras at ang bawat buntong hininga ay puno ng panalangin na hindi mabigkas ng kanyang mga labi. Sa loob ng silid, ang tunog ng mga kagamitang medikal ay tila isang mabilis na martilyo na pumupukpok sa kanyang katinuan hanggang sa ang matalim at mahabang tunog na nagpapahiwatig ng paghinto ng tibok ng puso ay biglang napalitan ng isang mahina, ngunit regular na ritmo. "Stable na siya, Mrs. Milagro, pero lumaban ang bata." Ang boses ng doktor ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa nag-aalab na takot sa dibdib ni Maricel. Napaupo si Maricel sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang nakatakip sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Angelo bilang anak ng kanyang asawa sa ibang babae. Nakita niya ang isang kaluluwang nagnanais mabuhay, isang batang binuo sa kasinungalingan ngunit lumalaban para sa katotohanan. Lumapit si Lola Remedios at dahan-dahang tinulungan si Maricel na tumayo. Ang matanda ay tila mas lalong tumanda sa loob ng isang gabi. Ang mga mata ay namumula sa labis na pag-iyak. "Maricel, anak, alam kong wala akong karapatang humiling sa'yo pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Ricardo. Pero tingnan mo ang batang iyon. Wala siyang kasalanan sa mundong ito. Iniwan siya ng sarili niyang ina at ang ama niya ay nasa likod ng mga rehas." Tumingin si Maricel sa loob ng silid sa pamamagitan ng maliit na bintanang salamin. Si Angelo ay natutulog na ngayon. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa kasabay ng makina. "Ano po ang gusto ninyong gawin ko, Lola?" "Huwag mo siyang hayaang mapunta sa ampunan, Maricel. Ikaw lang ang tanging angel na kilala niya. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng dugo. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Kung maaari, kung kaya ng puso mo, ituring mo siyang sayo." Pagsusumamo ng matanda, habang ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Isang matinding digmaan ang naganap sa kalooban ni Maricel. Ang bawat alaala ng pagtataksil ni Ricardo, ang bawat insulto ni Nicole, at ang bawat gabing umiyak siya dahil sa pangungulila sa sariling anak, ay muling bumangon. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Angelo, ang galit ay tila natutunaw. Napapalitan ng isang kakaibang init na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang pagiging babae. Dahan-dahang pumasok si Maricel sa silid. Ang amoy ng gamot at kalinisan ay bumalot sa kanya. Umupo siya sa tabi ng kama at hinawakan ang maliit na kamay ni Angelo. Ang balat ng bata ay malambot at ang bawat daliri nito ay tila isang pangako ng bagong simula. "Angelo," bulong ni Maricel. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Mula ngayon, hindi mo na kailangang matakot. Hindi ka na mag-iisa. Maliit na mandirigma." Pagpapatuloy ni Maricel, ang kanyang tinig ay tila isang oyayi na nagpapatahimik sa magulong paligid. "Ang mundong ito ay malupit, pero hanggat nandito ako, walang sino mang muling sasaktan o mag-iiwan sa iyo sa dilim." Sa sandaling iyon,
Dahan-dahang iminulat ni Angelo ang kanyang mga mata. Ang kalabuan ng kanyang paningin ay unti-unting napalitan ng liwanag nang makita ang mukha ni Maricel. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Sa kabila ng mga tubo at hirap sa paghinga, pilit na iginalaw ng bata ang kanyang maliit na daliri upang mas lalong higpitan ang pagkakahawak sa kamay ng babaeng nasa kanyang tabi. "Mama," mahinang bulong ni Angelo. Ang salitang iyon, ang salitang 10 taon na ipinagdamot ng tadhana kay Maricel, ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumibag sa huling pader ng kanyang hantuhid. Hindi na napigilan ni Maricel ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa kanyang pisngi ay tila naghuhugas sa dumi ng nakaraan. Niyakap niya ng bahagya ang bata. Iniiwasang masagi ang mga aparatong nakakabit dito. Sa bawat pintig ng puso ni Angelo na kanyang nararamdaman, tila naririnig din niya ang sarili niyang dugo na nananalaytay sa ugat nito. Isang ugnayang hindi kayang sirain ng anumang papel o kasinungalingan. Lumabas si Maricel mula sa silid at hinarap si Lola Remedios na naghihintay sa labas. Ang kanyang tindig ay muling naging matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong liwanag. Ang liwanag ng isang ina na handang makipaglaban para sa kanyang anak. "Lola, gagawin ko ang lahat para kay Angelo," wika ni Maricel. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. "Kukunin ko siya bilang sarili kong anak. Pero may isang kondisyon. Mula sa araw na ito, hindi na siya si Angelo Villanueva. Siya ay magiging isang Santos. At hinding-hindi ko papayagan na gamitin ni Ricardo o ni Nicole ang bata upang makalapit muli sa akin o sa yaman ng pamilya ko." Napatango si Lola Remedios. Ang muka ay bakas ng matinding pasasalamat. "Salamat, Maricel. Salamat sa iyong napakalaking puso. Alam kong sa piling mo, magkakaroon siya ng buhay na hinding-hindi maibibigay ng aking anak." Bago lumisan sa ospital, tinawagan ni Maricel si Attorney Daniel. Kailangan niyang simulan ang legal na proseso ng adopsyon at ang tuluyang pagbubura sa pangalan ni Ricardo sa kanyang buhay. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang boses ni Daniel sa kabilang linya ay tila may dalang mahalagang balita. "Maricel, mabuti at tumawag ka. Narito ako sa lumang opisina ng tatay mo. May natagpuan kaming isang lihim na vault sa likod ng kanyang portrait. Sa loob nito ay may isang sulat na naka-address sa iyo at may kasamang isang lumang susi," sabi ni Daniel. Ang kanyang tinig ay puno ng kuryosidad. Naramdaman ni Maricel ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. "Anong susi, Daniel?" "Hindi ko alam. Pero ang sabi sa sulat, ito raw ang susi sa totoong dahilan kung bakit pinili ng tatay mo si Ricardo noon. May kinalaman ito sa isang utang na loob na hindi mo pa nalalaman, Maricel. Isang lihim na maaring magpabago sa tingin mo sa lahat ng nangyayari ngayon." Napatigil ang sasakyan ni Maricel sa gitna ng kalsada. Ang bawat piraso ng kanyang buhay ay tila muling nagkakagulo. Akala niya ay tapos na ang lahat ng maipakulong niya si Ricardo. Ngunit tila may mas malalim pa palang ugat ang lahat ng kanyang paghihirap. Tumingin si Maricel sa labas ng bintana, sa nagbabadyang ulan na tila muling magbubura sa mga bakas ng kahapon. Ang katanungan sa kanyang isipan ay tila isang malaking anino na hindi siya tinatantanan. Bakit ba talaga siya pinili ng kanyang ama para kay Ricardo? At ano ang nakatagong katotohanan sa likod ng susing iyon na tila muling magbubukas ng isang pintuan na matagal nang nakasara? Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng opisina ni Maricel sa Makati ay hindi na kasing hapdi ng dati. Ngayong umaga, ang bawat sinag ay tila isang pagbati ng bagong pagkakataon. Nakatayo siya sa harap ng bintana, pinagmamasdan ang mabilis na daloy ng trapiko sa ibaba. Ang lungsod ay patuloy sa paggalaw, walang pakialam sa mga pusong nagkadurog-durog at muling nabuo. Sa loob ng silid na ito,
kung saan dati ay palaging may anino ng pagdududa at pagtitiis. Ngayon ay tanging amoy ng sariwang bulaklak at bagong timplang kape ang nananatili. Dahan-dahang humakbang si Maricel patungo sa kanyang mesa. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang pahayag ng kapangyarihan at katiyakan. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng tagumpay ng kanyang asawa. Ngayon, siya na ang timon ng sarili niyang barko. Ang kumpanya na dati ay ginamit ni Ricardo para sa sariling interes ay sumasailalim na sa isang malawakang paglilinis. Ang bawat sentimong ninakaw ay dahan-dahang naibabalik sa pundasyon at ang bawat empleyadong naging kakampi ng kasamaan ay isa-isang tinatanggal sa tungkulin. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, ang tanging naririnig ni Ricardo ay ang ingay ng mga kapwa niya bilanggo at ang mahinang patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo. Wala na ang kanyang mga mamahaling barong. Ang suot niya ngayon ay ang kulay kahel na unipormeng nagsisilbing tatak ng kanyang kahihiyan. Bawat gabi, ang tanging kasama niya ay ang multo ng kanyang mga maling desisyon. Naisip niya si Nicole, ang babaeng akala niya ay katuwang niya sa kanyang mga ambisyon. Ngunit ang huling balita na nakarating sa kanya ay nasa isang liblib na lugar ito. Namumuhay sa hirap matapos matangay ng kanyang kasama ang huling piraso ng kayamanang ninakaw nito mula kay Ricardo. Ang karma ay hindi natutulog. Ito ay dahan-dahang kumakain sa bawat hibla ng natitirang pag-asa ni Ricardo. Nabalik ang atensyon ni Maricel nang pumasok si Daniel sa silid. May dala itong isang maliit na kahon na gawa sa antigong kahoy, ang kahong nabuksan ng susing iniwan ng kanyang ama. "Handa ka na bang malaman ang lahat, Maricel?" tanong ni Daniel. Ang kanyang tinig ay puno ng malasakit at paggalang. Dahan-dahang kinuha ni Maricel ang lumang lihim mula sa loob ng kahon. Tila bumalik ang kanyang alaala 10 taon na ang nakalilipas noong buhay pa ang kanyang ama at masigla pang naglalakad sa hardin ng kanilang lumang bahay. Sa liham, ipinaliwanag ng kanyang ama ang dahilan kung bakit niya pinili si Ricardo. Hindi dahil sa tingin niya ay karapat-dapat ito, kundi dahil sa isang utang na loob sa pamilya ni Ricardo na nagligtas sa kanilang kumpanya noong unang panahon. Ngunit may isang babala ang kanyang ama. "Anak, alam kong mahina ang puso ni Ricardo. Binigay ko ang kamay mo sa kanya para mabayaran ang utang ng nakaraan, pero ang susing ito ay para sa iyong hinaharap. Kung darating ang oras na saktan ka niya, gamitin mo ito upang bawiin ang lahat. Ang susing yon ay hindi lamang para sa vault. Ito ay ang susi sa isang lihim na trust fund na nakapangalan lamang kay Maricel at sa kanyang magiging tagapagmana, isang pondong sadyang itinago ng kanyang ama upang masiguro na hindi ito madidikit ni Ricardo." Naramdaman ni Maricel ang pag-apaw ng luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat, alam ng kanyang ama ang panganib na pinasukan niya at nag-iwan ito ng baluti para sa kanya. "Ang tatay ko, palagi niyang iniisip ang kaligtasan ko," bulong ni Maricel habang hinahaplos ang sulat kamay ng kanyang ama. "Ngayon, ang lahat ay nasa kamay mo na, Maricel. Wala nang nagmamay-ari sa'yo," wika ni Daniel. Kinahapunan, nagtungo si Maricel sa kanilang bagong tahanan. Isang payak, ngunit magandang bahay na malapit sa dagat, malayo sa ingay ng Makati. Doon, nakita niya si Angelo na masayang naglalaro sa buhanginan kasama si Lola Remedios. Ang bata ay mukhang masigla na. Ang kanyang mga pisngi ay mayroon ng kulay at ang kanyang tawa ay tila isang himig na nagpapagaan sa hangin. Nang makita ni Angelo si Maricel, tumakbo ito patungo sa kanya at yumakap sa kanyang mga binti. "Mama, tingnan mo ang ginawa kong sandcastle." Binuhat ni Maricel ang bata at hinalikan sa noo. "Napakaganda, Angelo. Napakaganda." Tumingin si Maricel sa dulo ng dagat, kung saan ang araw ay nagsisimula
nang lumubog. Ang kulay kahel at lilang langit ay tila isang obra maestra ng pag-asa. Sa kanyang tabi, naramdaman niya ang presensya ni Daniel na tahimik na nakatayo, naghihintay, hindi namimilit, kundi nandoon lang bilang isang sandigan. Maricel, simula ni Daniel. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na sumasabay sa hampas ng mga alon. Hindi ko alam kung kailan ka magiging handang muling magbukas ng iyong puso. Pero gusto kong malaman mo na kahit gaano pa katagal, hihintayin ko ang araw na ako naman ang gagawa ng sandcastle kasama ninyo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel. Hindi niya pa kayang magbigay ng pangako. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na siya natatakot sa bukas. Ang sugat ay naroon pa. Ngunit ito ay tuyo na at naghihilom. Gayunpaman, habang ang lahat ay tila payapa, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa malayo. Hindi kalayuan sa kanilang tarangkahan. Isang lalaki na may suot na salamin ang lumabas at kumuha ng litrato ni Maricel at Angelo. Ang lalaking ito ay hindi si Ricardo at hindi rin ito tauhan ni Daniel. Sino ang taong ito na muling nagmamasid sa kanila mula sa dilim? At ano ang kinalaman niya sa nakaraan ni Nicole na akala ni Maricel ay tuluyan na niyang natakasan? Ang bawat dulo ng isang kabanata ay simula ng isang mas malalim na kwento. Ang hampas ng mga alon sa dalampasigan ay tila isang malumanay na paghimas sa mga sugat ng nakaraan na unti-unti nang nagiging peklat. Sa loob ng huling ilang buwan, natutunan ni Maricel na ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa katahimikan ng isang malinis na konsensya. Ngunit ang aninong nakita niya mula sa malayo ay tila isang huling pagsubok sa kanyang katatagan. Ang lalaking kumuha ng litrato ay hindi isang kaaway, kundi isang tauhan ng isang pribadong ahensya na inuupahan ng mga taong pinagkakautangan ni Nicole. Sa kanyang pagtakas, nag-iwan ang babae ng napakalaking utang sa mga maling tao at ang mga taong ito ay naghahanap ng anumang paraan upang mabawi ang kanilang pera, kabilang na ang paggamit kay Angelo bilang pain. Ngunit hindi na si Maricel ang mahina at takot na babaeng dati ay madaling manipulahin. Isang hapon, habang ang langit ay nagdidilim dahil sa papalapit na unos, humarap si Maricel sa mga taong ito sa bukana ng kanyang tarangkahan. Hindi siya nagpakita ng kaba. Sa likod niya ay nakatayo si Attorney Daniel. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader. Kung ang hinahanap niyo ay si Nicole o ang pera ni Ricardo, nagkakamali kayo ng pinuntahan. Wika ni Maricel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ang batang kasama ko ay legal na santos na ngayon. Wala na siyang kinalaman sa mga kasalanan ng kanyang mga biolohikal na magulang. At kung susubukan niyo kaming gambalain, ang lahat ng dokumentong hawak ko tungkol sa inyong ilegal na gawain ay diretso sa mga awtoridad. Ang katapangan sa mga mata ni Maricel ay sapat na upang umurong ang mga anino ng panganib. Ang mga ito ay dahan-dahang lumisan. Alam na wala silang laban sa isang babaeng handang itaya ang lahat para sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maricel na ang kanyang baluti ay hindi nagawa sa pera, kundi sa wagas na pagmamahal ng isang ina. Kinabukasan, isang balita mula sa loob ng bilangguan ang nakarating kay Maricel. Si Ricardo, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, ay tuluyan ng bumagsak ang katawan at isipan. Wala na ang dating mapagmataas na lalaking akala ay kaya niyang paikutin ang mundo. Sa huling ulat, madalas na siyang tulala at tanging pangalan ni Maricel ang binubulong sa hangin. Isang pagsisisi na huli na para sa anumang kapatawaran. Si Nicole naman ay nadakip sa isang liblib na probinsya dahil sa mga kasong estafa at human trafficking, isang kinahinatnang sadyang inukit ng sarili niyang kasakiman. Naglakad si Maricel patungo sa dalampasigan kung saan naghihintay
si Angelo at Lola Remedios. Ang matanda ay nakaupo sa isang banig. Pinagmamasdan ng bata na masayang naghahabol ng mga maliliit na alimango. Lumapit si Daniel at tumayo sa tabi ni Maricel. Hindi sila nag-uusap, ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. "Mama, look!" Sigaw ni Angelo habang itinuturo ang isang bahagharing nabubuo sa malayo matapos ang isang mabilis na pag-ulan. "Ang ganda po, di ba?" Niyakap ni Maricel ang bata mula sa likod. Ang kanyang puso ay tila isang basong puno ng tubig na dahan-dahang umaapaw sa ligaya. "Oo, Angelo. Gaya ng buhay natin, laging may bahaghari pagkatapos ng ulan." Dahan-dahang kinuha ni Maricel ang huling litrato ng kanyang kasal kay Ricardo mula sa kanyang pitaka. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon. Isang alaala ng 10 taon ng pagtitiis. Nang walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang litrato at hinayaan itong tangay ng hangin patungo sa dagat. Pinanood niya itong lumubog sa ilalim ng mga alon hanggang sa mawala ito sa paningin. Kasabay ng paglubog na yon ay ang tuluyang paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa kadena ng nakaraan. Tumingin si Maricel kay Daniel at sa unang pagkakataon, ang kanyang nangiti ay tunay. At abot hanggang sa kanyang mga mata. Inabot ni Daniel ang kanyang kamay at sa gitna ng buhanginan at tunog ng dagat, naglakad sila patungo sa kanilang bagong simula. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kayamanan, kundi sa dami ng mga pusong nahanap ang kanilang daan pabalik sa tahanan. Ngunit habang ang lahat ay tila nasa tamang lugar, isang huling tanong ang nananatili sa isipan ni Maricel. Habang pinagmamasdan ang lumulubog na araw, ang kapayapaan ba ay isang hantungan? O isa lamang itong pahinga bago ang susunod na yugto ng paglalakbay? Ang lahat ba ay tunay ng tapos? O mayroon pang isang huling lihim na naghihintay na mabunyag sa dulo ng kalsada? Ang bawat paglubog ng araw ay hindi isang paalam, kundi isang tahimik na pangako na ang liwanag ay muling magbabalik sa mas maningning na paraan. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang tila kastilyong buhangin ng buhay ni Maricel at sa hapong ito, ang hanging umiihip sa loob ng bagong pasinayang pundasyon ng pag-asa. Santos Legacy Center ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason at kasinungalingan. Sa halip, ito ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ang masayang hiyaw ng mga batang nabigyan ng bagong pagkakataon sa buhay. Nakatayo si Maricel sa gitna ng malawak na hardin. Pinagmamasdan ang isang malaking mural sa pader ng gusali. Isang larawan ng isang babaeng may hawak na sulo habang inaakay ang isang bata sa gitna ng dilim. Ang bawat stroke ng pintura ay tila nagsasalaysay ng kanyang sariling paglalakbay. Hindi na siya ang babaeng nakakubli sa anino ng isang taksil na asawa. Ngayon, siya ang liwanag na nagbibigay ng pag-asa sa mga kababaihan at ulilang dati ay katulad niyang nakalimutan na ng tadhana. Dahan-dahang lumapit si Lola Remedios sa kanya. Ang matanda ay nakasuot ng isang maringal na puting barutsaya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling buo ang respeto ni Maricel sa matanda. Si Lola Remedios ang nagsilbing tulay upang tuluyan ng maputol ang galit na nananalaytay sa kanilang pamilya. "Maricel, anak, tingnan mo ang iyong ginawa," bulong ni Lola Remedios habang nakatingin sa mga batang naglalaro. "Ang bawat sentimong nakuha sa masamang paraan ay muling nabasbasan ng iyong kabutihan. Sigurado akong nakangiti ang iyong ama mula sa langit." "Salamat ni Lola. Hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyong suporta." Mahinahong sagot ni Maricel. Sa di kalayuan, nakita niya si Angelo na tumatakbo patungo sa kanya, bitbit ang isang tumpok ng mga drawing. Ang bata ay masigla na, wala nang bakas ng sakit sa puso, at ang kanyang bawat hakbang ay puno ng sigla. Kasunod nito ay si Daniel, na palaging nakabantay, ang kanyang mga mata
ay nananatiling nakatitig kay Maricel nang may paghanga na hindi nagbabago sa paglipas ng panahon. "Mama, look! I drew us!" Masayang sigaw ni Angelo habang ipinapakita ang isang simpleng drawing ng tatlong tao na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Kinuha ni Maricel ang drawing at naramdaman ang isang matinding init na dumadaloy sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang tatlong mahahalagang katanungan na dati ay bumabagabag sa kanya gabi-gabi ay tila nahanap na ang kanilang mga sagot. Nahanap na ba niya ang kapatawaran? Oo, ngunit hindi ang uri ng kapatawaran na nagbubura sa kasalanan ni Ricardo. Pinatawad ni Maricel ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon at pinatawad niya ang nakaraan upang hindi na ito maging lason sa kanyang kasalukuyan. Ang kapatawaran para kay Ricardo ay ang pagpapaubaya nito sa kamay ng batas at ng Diyos. Hindi na kailangan ng hantuhid kapag ang puso ay malaya na mula sa bigat ng galit. Mayroon na ba siyang tunay na kapayapaan? Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng katahimikan sa gitna ng bagyo. Nahanap ni Maricel ang kapayapaan sa bawat pagtawag ni Angelo sa kanya ng mama, sa bawat gabing hindi na siya naghihintay sa isang taong hindi naman darating, at sa bawat araw na alam niyang ang kanyang yaman ay ginagamit para sa ikabubuti ng marami. Ang kapayapaan ay ang paggising sa umaga na walang takot na may mabubunyag na bagong lihim. Ano ang aral na iniwan ng kanyang kwento? Natutunan ni Maricel at ng bawat taong nakasaksi sa kanyang buhay na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kakayahang magsilbi sa isang asawa, kundi sa kanyang lakas na bumangon mula sa sarili niyang pagkawasak. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng sakripisyo. Ang tunay na pag-ibig ay dapat nagpapalaya at nagpapatibay. Ang yaman ay walang saysay kung ito ay nakamit sa maling paraan, ngunit ito ay nagiging banal kapag ibinahagi sa mga nangangailangan. Maricel, handa na ang lahat sa loob. Hinihintay ka na nila para sa huling pananalita. Wika ni Daniel habang dahan-dahang hinahawakan ang kanyang siko. Tumingin si Maricel kay Daniel at tumango. Hindi na niya kailangang magmadali. Ang buhay ay isang marahan at seryosong sayaw. At ngayon, nahanap na niya ang tamang ritmo. Kinuha niya ang kamay ni Angelo at sabay-sabay silang naglakad patungo sa loob ng gusali. Sa huling sandali bago siya pumasok, lumingon si Maricel sa langit. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit ang unang bituin ay nagsimula ng kuminang. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kabanata ng panlilinlang ay sarado na. Ang aklat ng kanyang bagong buhay ay punong-puno na ng mga pahinang may kulay, pag-asa at wagas na pagmamahal. Dito nagtatapos ang kwento ni Maricel, ang babaeng natutong maghilom, magmahal muli, at tumayo bilang isang reyna sa sarili niyang kaharian.